Isang maunlad na buhay para sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang subscriber at mga newly viewers ng Pinay Tutor Channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng quiz gamit ang Google Forms. So please stay tuned and get ready to Okay, punta tayo dito sa Chrome. Then, punta tayo dito sa Apps, Google Application. Then, kung gusto niyo naka-organize yung quiz ninyo into folder sa loob ng Google Drive, pwede naman. Pwede kayong gumawa ng quiz sa loob ng Google Drive. So, click natin yung Drive. Then, gawa tayo ng folder dito. Sabihin natin quiz. Then, create. Then, dito sa loob nito ay dito na kayo gagawa ng quiz ninyo. So, punta tayo dito sa plus sign, new, then Google Forms. Okay, so, ayun na. Pagkatapos natin gumawa ng quiz, nasa loob na ng Drive yung Google Forms ninyo. So, lagay natin dito is quiz number 1, quarter 1. Ayan. Then, dito pag gumagawa ko, syempre kukunin natin yung name ng student, at nagbibigay din ako ng format. For example, kasi para pag nag-record tayo, hindi na tayo mahihirapan tumingin. Kasi yung mga ibang student, rumble-rumble magsulat ng pangalan. Minsan nauuna yung first name, minsan nauuna yung last name. So ako, naglalagay talaga ako at pinagdidiinan ko sa mga bata na laging gamitin yung surname nila. Okay? Then dapat ang sagot is short answer. So click natin tong required para kapag hindi nila nasagutan yung mga iba pang mga items or question dito, hindi nila maipo-proceed, hindi nila maisasubmit yung quiz nila. So, lagi dapat nakaklik yung required. Okay? Next is yung gradient section nila para madali na lang siyang para madali na lang silang i-filter into grade and section at para hindi na rin paulit-ulit yung paggawa ng quiz. Okay? So, gawin lang nating multiple choice. Then, pipili na lang sila kung anong section nila. For example, G7, Nara. Tapos, yung isa is G7, Akasha. Ayan. Then, X lang natin to, yung others, kasi baka makapagsagot pa sila dyan. Then, again, click natin yung required. Next, another quiz. So, add lang tayo. Tapos, lagay natin yung gender. Again, bakit may gender? Para ma-filter din natin sila. Okay? Yung mga student natin into gender. Kasi mas madaling mag-record ng quiz kapag naka-filter into gender. So, hindi na kayo mag-i-scroll na kay haba-haba at pumunta dun sa male, pumunta dun sa female. And after nito, pwede ko din silang after na ma-filter ko sila into female and male, saka ko naman sila i-filter into alphabetically arranged sa female and then sa male. Next is, punta muna tayo dito sa
setting. So, since quiz ito, gagawin natin, make this a quiz. So, click natin yung quiz. Then, ang nilalagay ko kasi lagi immediately after each submission. So, anong ibig sabihin nito? Yung releasing ng grades nila o ng score nila ay after nila masubmit, makikita na agad nila yung pinaka-score nila. Kasi medyo hassle pa dito, ibibigyan mo pa siya, ikaw pa mag-aasikaso nito para ma-return mo yung score nila. Then, dito naman sa respondent setting, ginagawa ko talaga, ino-open ko yan para makita nila yung quiz. Inaalaw ko din sila na makita yung correct answer at makita yung pinaka-score. Yung point value, yan yung score. Naka-open ito lahat para ma-review nila yung mga dapat nilang reviewin, malaman nila yung mga dapat nilang kung saan sila nagkamali at kung ano yung mga tamang sagot. Then, dito po, so sa pointing system, sinisiro ko to kasi para bawat item kasi depende sa complexity ng paggawa mo ng quiz. So, iba-iba yung score ko minsan sa bawat quiz. Depende naman sa question. Pwede namang may edit yan per item. Then, yung sa responses, ayan po, kiniklik ko yan. Lagi kong kinokolek yung email address para makita ko kung nag-iiba-iba ba yung email address ng student. Kasi may mga student na matatalino, gumagamit ng ibang email address para makapag-take ng quiz. Next, allow responding to editing. Naka-off po siya. Kasi para hindi nila ma-edit yung sagot nila since nakita na nila yung pinaka-score. Then, required sign-in limit to 1 respond. Ito po ay ino-open ko. Okay? So, bakit ko ito ino-open? Para hindi sila makapag-take ng napakadaming quiz. Okay? Kasi may mga bata na pag nakita na lang yung score nila is 2, 3, hindi sila nakapasa, uulit na naman yan ng take gamit yung pinaka-email nila. So, ito ay hindi nila inaalaw. Okay? So, makikita ng bata pag uulit sila ng quiz, you are already respondent. So, ganun po ang makikita. So, ayan, maayos na yung setting natin sa quiz. Punta tayo dito sa question. Okay? Then, mag-add na tayo ng section. So, sa add section po, click natin. Dito na yung pinaka-quiz. Para saan yung add section? Parang ito yung pinaka-page. So, yung una, page po ito for your personal information ng bata. Ngayon naman, dito na yung pinaka-part 1 ng quiz nila. Okay? Part 1 quiz. So, gusto niyo multiple choice. Ayun. So, direction dito, pwede kayong maglagay. Since ito ay multiple choice, lalagay ko choose the correct answer. Ayan. Then, add lang tayo ng question. So, example, which of the following is not belong to the group? Ayan po. Then, lagay natin yung option, stem, next, leaves, then we have here, and we have roots. Okay, then click i-X natin tong others, gawin nating required ulit, then punta tayo dito sa answer key. So, sa answer key, lalagay na natin yung correct answer. So, which of the following not belong to the group? So, yung hair yun. Since yung hair ay sa tao at yung mga parts ng ito is parts of the plants. So, yung score, lagay natin. So, 1 points. Then, click natin yung done. Ngayon, pwede din naman kayong maglagay ng feedback. Ayan. So, ano yung feedback ninyo sa correct answer? For example, hair, yung correct answer. Bakit? Because it is a part of human body. Ayan. So, save. Parang pinaka-explanation bakit
itong si here ang sagot. Okay? Makikita nila yan at marireview nila, oo, tama, na hindi nga pala parts ng plant yung hair. Ganun po. So, next, add tayo. Add ulit tayo ng question. Ganun po ulit. So, which is not belong to the group. Tomato, cabbage, onion, pork. Ayan. So, again, required. Tapos, answer key. Click lang natin yung sagot and yung pointing system. Then, after po nito, tapos na tayo sa paggawa ng multiple choice. If ever na meron kayong ginawang activity or quiz ulit na multiple choice ulit, pwede ninyong dalhin dito. Pwede nyo yung i-recycle. So, click lang natin to this one. Then, punta tayo dito sa mga previews na gawa ninyo. For example, dito po sa quiz. Ayan. So, click lang natin yun. Mamimili lang tayo ng question na gusto ninyo. Okay. Pag napili na natin yan, import quiz. Ayan. So, mapansin ninyo yung dating quiz, pwede nyo i-recycle yung pinaka-quiz nila. Okay, so ginagawa ko ito minsan kapag sa long test, ayan, pag sa exam, may mga gusto kong kunin na mga quiz, pwede. So, ngayon naman, tapos na tayo dito sa multiple choice, punta tayo dun sa ibang form naman ng quiz. So, add section ulit tayo. Example ay part 2. Part 2 natin, pwede din naman tong multiple choice, pero meron lang siyang twist. So, choose the best answer. Okay? So, add lang tayo ulit ng quiz. Then, may makikita kayo dito picture. So, pwede tayo maglagay ng picture dito. Since sa science, ano ba yung question natin? Pwede kang gumawa, what type of relationship does the picture shows? Okay? So, click natin tong picture para makapag-add tayo ng picture. Then, Google search. Tapos, hanap lang tayo dito. For example, ang gusto mong ipakita is predation. Ayan. So, pwede tayong mamili lang dyan. Hanap lang tayo nung gusto nating makita ng bata. Then, insert. Tapos po, antayin lang natin mag-loading. Then, ayan. Tapos, pipili kayo, magbibigay kayo ng choices, predation, commensalism, or competition. Then, X lang natin to. Tapos, click nyo yung required. Then, yung answer. Lagay nyo lang ulit yung answer. Okay? Then, pointing system. Then, next, pwede din tayong gumawa ng mga naka-checkbox. So, add section tayo. Ito ay enumerate. Parang enumeration. So, lagay lang natin part 3. Enumeration. So, lagay ninyo, check the box if the given item is belong to the
question. Abala na kayo kung anong question nyo dyan. For example, dito, ang question natin is, enumerate or list down, choose na lang. Choose the parts of the flower. Parts of the human body. Okay, so sabi dito, choose the parts of the human body. So, click natin to, multiple choice. Then, ang gagawin natin yung checkbox. So, sa checkbox, maglalagay lang tayo ng mga choices natin. Ayan. We have head, shoulder, hands, ears, then wings, neck. Ayan. Tapos required. Then yung pointing system is kung ilan yung nandyan. So for example, ilan ba yung talagang parts ng human body? We have 1, 2, 3, 4, and 5. So that is 5 points. Then i-click mo yung mga tamang sagot. Ayan. Then done. Okay? With video. Okay? So sa with video, for example, gusto nyo munang panoorin ng bata yung short video bago nila sagutin yung question. Okay? Na meron doon. So lagay lang natin dito part 4. Ayan, video analysis. Pwede to sa sa mga English teacher. Choose the best answer. For example, yung mga pwedeng may reading comprehension o kaya naman yung para matest natin yung comprehension ng bata doon sa pinanood nila na video. So ako, ginagawa ko kasi bago sila magsagot ng activity na naka Google Forms, pinapanood ko ulit sa kanila yung pinaka-video. Okay, ng lesson. Then afterwards, saka sila magsasagot. Next is, click lang natin to. Add video. Then pupunta na tayo sa YouTube URL. Okay, so pwede tayong mag-search na dito. For example, ecological relationship. Ayan. So, automatic na yan. Magsa-search na yan. Then, click nyo lang siya, tapos select. Okay? Then, pwede na siyang panoorin ng bata. So, ang lalagay ninyo, watch this video. Watch this video before you proceed to the question below. Ayan. So, after dito, magbibigay na ako ng question. So, add ko na lang to, add question. Minsan, naglalagay ako, what are the ecological relationship that mention ayan, that mention in the video. Ayan. So, lalagay lang natin predation. Ayan, predation. So, pag ganito yung question ninyo, parang list down. Diba? So, ang gagawin natin, checkbox. Predation. Ano ba? Commensalism. Mutualism.
competition, boy and girl relationship. Ayan lang. So, X, then required. Then, magbibigay ka ng sagot base dun sa video na napanood. So, predation, commensalism, mutualism, competition. So, that is 4 points. So, ganun lang naman. Pag gusto mong iba-iba yung pinaka-question mo. So, actually ako, sa quiz ko talaga, multiple choice lang. Pagdating sa activity, iba-iba. Parang ganito yung mga naka-eksena niya. Okay? And then, pwede din tayong maglagay ng essay. Example, pang essay naman, kung gusto mo, add section ulit tayo, part 5 essay. Kung English teacher ka at gusto mong malaman kung ano yung mga idea nila sa isang illustration, pwede ito gamitin mo. So, part 5, essay. O kaya naman sa iba. So, ano bang question sa essay? Explain what you see in the illustration. Ayan. So, click natin tong add option. Tapos, quiz. Okay, add tayo ng picture. For example, AP teacher ka, gusto mo ay War and Peace. Okay. Ayan. So, click lang natin yan, then insert. Tapos, lagay ninyo yung question. Explain what is in the picture. Okay. Give your idea. Give na lang. Give your idea about this picture. Then, always remember, yung sagot nila is in a paragraph form. Ayan, paragraph form. Then, naka-required siya. At, answer, since ayan ay essay, so, pwede magbigay ng 5 points. So, depende. Okay? Then, click nyo yung done. Kaya lang, kasi naka-Google Forms to, pag hinarvest nyo yung sagot, naka-Google Forms. So, actually, hindi naman talaga ako nagpapa-essay pagdating dito sa Google Forms kasi may hirapan. Parang short ideas lang about this one or picture. Ganun lang. Okay? Mahirap pag paragraph dito kasi imagine niyo yung paragraph nasa Excel. So, mahirap intindihin. Lalo na napakadaming bata. So, ang haba-haba ng sakit sa ulo. Okay? So, ayun lang naman in terms of this one. So, gawin lang natin yung pinaka-theme niya, baguhin natin. So, kung gusto ninyo ay gawing kulay red, then pwede yung background. Okay, then gusto nyo kumuha ng pinaka-header. For example, ito, click nyo lang yung image, choose this one, then insert. So, makikita yan sa pinaka-taas. Ayan po. Okay? Then, yung color niya is magre-resemblance din dito sa pinaka-background. So, ganun lang naman siya pagandahin, actually. Okay. Then, tingnan natin kung anong magiging itsura niya pag ang mga student na ang titingin. So, ayan po. Ito na yung magiging itsura niya. So, naglagay tayo. Next lang. Then, another next. Since may mga sagot na siya. Then, next one. Ayan. Tapos, ito naman po. Next. Then, ayan. So, pwede nilang panoorin. Diba? I
really did not like sandboxes as a kid. It's not that I have a problem with Tapos, sand, ayan, pwede or sand on the nilang beach, sagutan. or sand castles, just sand Or boxes. record this See, as a little question. kid, I'd play with something, then I'd kind of forget Ayan. Then, pwede din silang mag-explain dito. Okay? So, click lang yung submit. And, ayan po. Okay? So, ayun lang po in terms of the making of quiz inside the Google Form. So, tapos na tayo sa paggawa ng quiz gamit ang Google Form. So, paano naman ito masasagutan ng bata? So, click lang natin ito, yung tatlong button. Then, get a pre-filled link. Tapos po, hanapin lang natin yung pinakadulo. Then, get a link. Then, copy link. Then, pwede nyo na siyang isend doon sa mga estudyante ninyo. For kung nandun sila sa Google Classroom, pwede nyong ilagay. And also, pwede din naman na isend niyo through the Messenger. O kaya kung saang platform ang gusto nyong gamitin para ma-access nila itong online quiz na ginawa natin. Okay? So, in terms of the respondent naman, click lang natin to. And may makikita nyo dito kung sino yung mga nag-respond. Okay? So, ayan. Sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng kayo mismo ang mag-release ng score and send ang email. So, ganun lang po. Then, marireceive na nila yung score. Then, para ma-harvest natin lahat ng mga scores ng bata, okay, click lang natin tong tatlong dots, then download response. Then, open lang natin siya. Okay, so ito na po yung magiging respond niya. So, kung madami ang mga bata, madami din diyang nakalist. So, bibigyan ko lang kayo ng example dun sa madaming nakalist na bata. Okay? So, example quiz ko ay this one. Ito. So, ito yung mga respondents. Download lang natin. And, click natin. Ayan. So, lumabas na. Ito yung mga respondent dun sa bata. So, since lahat naman yan is section sumaka, meron yata dyang isa na wala. Section sumaka, hindi na natin siya i-filter gamit yung sectioning. So, i-filter na lang natin siya in terms of the male and female or gender. So, i-drag lang natin to. Tapos, click natin tong sort and filter, customize. Then, click natin to, sort by. Then, kung ano yung column, kung nasaan yung gender. So, that is column J. Pindutin natin yung column J, then okay. Then, masasort na sila into male and female. So, kung ayaw nyo mas mahirapang mag-record, naka-alphabetically arrange. So, isort ninyo yung pinaka-gender lang ng female. Then, punta ulit kayo sa sort filter, custom sort. And, ayan, pipili kayo, nasan yung pangalan, nasa column D. So, nakikita ninyo, rumble yan. Then, click lang natin yung column D. And, okay. So, as you can see, ayan na po, naka-alphabetically arrange na sila. Ganon din dito sa baba. Okay? I-ano nyo lang siya, i-drag nyo lang. Tapos, custom sort ulit. Column. Okay? So, mapapansin ninyo, again, column D. Then, okay. Ayan po. So, naka-alphabetical arrange na sila. So, mas madali kapag naka-apelyido yung umpisa. Okay? So, yun lang po. Nawa ay may natutunan kayo in terms of making a quiz in Google.